Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Galatians chapter 5, verses 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Love produces character. Ngayon, kung babasahin niyo po yan sa inyong English Bible, mapapansin po ninyo, merong kakaiba. Ano po, sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love. So, hindi po sinabing our love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So makikita po ninyo, singular po, no, is ang ginamit. Bakit po kaya? Kasi alam niyo po, napakahalaga ng unawa natin dito na dapat maintindihan natin na yung pag-ibig, yan ang magpuproduce ng lahat ng karakter na kailangan po natin bilang mga Kristiyano. Kumbaga yan ang magpuproduce ng Christ-likeness sa atin, yung pong pag-ibig. Ano po? Kaya kung mapapansin nyo po sa Biblia, malinaw po ang work ng Holy Spirit. Ano po? Ang work ng Holy Spirit is to produce the nature of God in every believer. Ano ba ang nature ng Diyos? Malinaw po sa Biblia, sa 1 John chapter 4 verse 8 na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sa 1 John chapter 4 verse 7, sabi, everyone who loves has been born of God and knows God. Sabi sa verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig, dapat po tayong kanyang mga anak ay taglayin natin yung kanyang nature. Ano ba yung nature niya? Love, mga kapatid. Kaya kung hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus na tao, ay hindi niya taglay-taglay itong tinatawag na agape. Yung pag-ibig na taglay-taglay niya, yung tinatawag na human love. Ano po? At mahihirapan po siyang magmahal sa kanyang kapwa. Kasi ang nature ng puso ng taong hiwalay kay Kristo ay makasarili. Pero nung tayo po'y na-born again, sabi sa Romans chapter 5 verse 5, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Yun po ang nangyari nung na-born again tayo, ibinuhos po ng Diyos yung Espiritu Santo sa ating mga puso at taglay-taglay natin sa pamamagitan ng Holy Spirit yung pong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kaya mapapansin niyo po, yung mga alagad, ang bili na lamang sa kanila ng Panginoong Hesus ay magmahalan. Ano po? Yan ang sinasabi ng John chapter 13 verse 34, 1 John chapter 3 verse 23. Love one another as I have loved you. Kasi yan na lamang ang command na iniwan ng Diyos sa kanyang mga disciples. Ngayon kung iisipin natin ano totoo yung sinasabi ng Romans na ang kabuuan ng kautusan nakasalalay lamang sa pag-ibig. Kaya kapag ang isang tao po ay nagmahal o marunong umibig sa kanyang kapwa, natutupad niya ang kautusan. Ngayon, pansinin niyo po sa Matthew chapter 5 verse 48, po, may sinasabi ang Panginoon Jesus dito na minsan ang hirap unawain. Ang sabi niya, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Ginamit po yung salitang perfect. Ganap po yan sa Tagalog. Ano ba yung ganap? Yung bang perfecto, malinis na yung ating buhay? Kadalasan po, ang ibig sabihin po natin sa salitang perfection ay yung sinless perfection, yung di na tayo nagkakasala. Hindi po. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus diyan na pagiging ganap ay yung tayo po'y mahubog na ng pag-ibig. Kasi dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 10, sabi ni St. Paul, but when perfection comes, the imperfect disappears. So ano yung perfection na tinutukoy dito? Yung po yung pag-ibig. Na kapag dumating sa puso ng tao, tayo po'y nagiging ganap. Ano po? Kasi sabi niya sa verse 11 ng 1 Corinthians chapter 13, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me.
At malinaw po ang tinutukoy dito ni St. Paul ay yung pong pag-ibig. Kaya sa Biblia, ma-identify po yung mga tinatawag na babes in Christ, yung mga taong hindi pa lumalago sa kanilang pananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3, ang tawag sa kanila ni St. Paul, worldly. Ano po sabi rito? You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you. Sa ibang salin po, carnal Christians. Yung hindi pa lumalago sa pag-ibig. Kasi po meron pa silang pag-aaway-angway at inggitan sa isa't isa. Kaya sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, nagpaalala si St. Paul. Ano po sabi niya? Knowledge puffs up. Ano po ibig sabihin nun? Ang isang tao na minsan nagtataglay ng maraming karunungan ay nagiging mapagmataas yan. Pero ang sabi niya, but love builds up. No? Ang pag-ibig po'y nagpapatatag. Kaya minsan mali po tayo ng idea. Akala natin, ang pagiging Kristiyano ay yung marami kang alam. Ano po? Lalo na excited tayo mag-aral ng Biblia, natutuwa tayo. Ay, lumalago na ako kasi marami na akong alam. Pero minsan po, yung pong karunungan na kadalasan po ay natututunan natin, ay nagbubunga ng pagmamalaki, pagmamataas. Kaya mapapansin nyo, sa mga churches, laging may pagtatalo, laging may nagdidebate, may kanya-kanyang mga paniniwala, kasi yung pong epekto minsan nung tinatawag na head knowledge. Nakakalungkot po yan, kasi hindi niya alam na ang sign ng maturity ay hindi yung marami kang alam. Ang sign ng maturity ay pag-ibig. Mahalaga po yung kaalaman, mahalaga po yung karunungan, pero lagi nating tatandaan ang nagpapatunay na tayo lumalago sa pananampalataya ay pag-ibig. Kaya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, ano ang sabi ni St. Paul? Follow the way of love. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, but the greatest of these is love. Pinakamahalaga po yung pag-ibig na taglayin natin sa ating buhay. At sabi sa Ephesians chapter 3 verse 19, to know this love that surpasses knowledge. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Kaya tandaan niyo po yan, ang sign ng spiritual maturity ay love. Kaya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, follow the way of love. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 6, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Kailangan daw po tayo po ay lumakad katulad ng Panginoong Hesus. Ang goal natin is to love like Jesus. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.